Isang uri ng halimaw ang tinawag ng mga tao na player. Tuwing gabi, ang mga elite ay nagdadala ng mga player na ito upang maglaban para sa kasiyahan sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Ang mga player ay wala ng ibang iniisip kundi ang pumatay. Ngunit isang gabi, nagising ang kanilang sariling kalooban at nagsimulang maghimagsik. Sinira nila ang buong arena at pinatay ang lahat ng mga bisita. Nag-iwan lamang ng 13 player at 2 nakaligtas. Lumipas ang maraming taon at lalong naging marahas ang mga player. Sila'y walang takot na pumapatay ng mga tao, kahit sa liwanag ng araw na walang nakakapansin. Ang detective na ito ang siyang nangunguna at sumusubaybay sa kaso na ito ng matagal na panahon. Ngunit napagtanto ng tagapangulo ng torneo noon na ito na ang ikalimang pagkakataon na ang mga player na kanyang pinakawalan ay nagdulot ng kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito'y walang kasing tindi kumpara sa nakaraan. Napagpasyahan niyang hanapin ang bata na may pulseras sapagkat ito ang susi sa paglaban sa mga player. At ang taong nagtataglay ng kapangyarihang iyon ay walang iba kundi ang ating bida na si Gin. Si Gin ay nakatira kasama ang kanyang lolo sa isang maralitang lugar. Para kay JYN, ang pagtulong sa iba ay isang tungkulin. Samantalang ang kanyang lolo ay nais na maunawaan niya na ang pakikipaglaban ng walang dahilan ay isa lamang karahasan. Isang araw, nakatagpo ni JYN ang isang dalaga na pinaliligiran ng 3 goons. Nag-alok siyang tumulong sa halagang 10,000 yen. Pumayag ang dalaga kaya't mabilis na tinamaan ni Gin ang goon sa gitna sa mukha at sunod-sunod na pinabagsak ang 2 pang goons. Dumating ang kaibigan ni Gin na si Kaugo at sinermonan si Gin dahil hindi siya tinawagan sa pagharap sa mga kriminal. Naniniwala si Kaugo na sila ay isang team at dapat magkasamang humanap ng mga solusyon sa mga problema. Hinala and I kugo SIG paleo at hindi manlang nagaruning pagkakatayan SIG na kolektahin ang kanyang bayad. Iginiit ni Kaugo na ang katarungan ay hindi dapat pinagkakakitaan. Napansin ni Jin na ang kapatid ni Kaugo na si Konoha ay may benda sa kamay at inisip kung siya rin ba ay mayroong angel ring na katulad ng sa kanya. Ipinagbabawal ng kanyang lolo na ipakita ito sa iba. Ngunit ipinakita ito ni Jin sa dalawa at naging lihim nila. Sa panahong ito, nakatagpo ng isang misteryosong tao ang mamamatay tao na may isang gawain para sa kanya. Sa kalaunan, muling nakita ni Jin ang dalaga sa eskinita at binayaran siya ayon sa usapan at binigyan siya ng business card para mag-set up ng hinaharap na pagpupulong. Pag-uwi ni JYN, ipinagmamalaki niyang ipinakita sa kanyang lolo ang perang kanyang kinita, ngunit natagpuan niyang matindi ang sugat ng kanyang lolo. Tiniis ng kanyang lolo ang huling aral na ito bilang pagbabayad sa karahasang kanyang ginawa. Pagkatapos noon, pumanaw ang kanyang lolo. Dinala ni Jin ang kanyang lolo sa ilang klinika, ngunit tinanggihan silang gamutin dahil wala siyang sapat na pera. Habang pinagmamastan ang mga masiyang pamilya, nalalanaya ang pangako niyang mag-iponing para makabili ang bahay na titira nila ang kanyang lolo. Sa pagkadesperado, tinawagan niya si Kaugo ngunit nag-away ito sa kanyang ama na ipinagbawal ang pakikipag-ugnayan kay Jin. Nasira ang telepono, pinutol ang komunikasyon. Sa pakiramdam ng kawalan ng magawa, hinanap ni Jin ang dalaga. Tinulungan niya si Jin na mailipat ang kanyang lolo sa isang ospital kung saan nakilala niya ang detective. Sinabi ng detective na dapat umalis ang dalaga kung kaibigan lang siya. Ngunit sa pag-alis niya, ay inimbitahan niyang manatili si Jin sa kanyang bahay ng gabing iyon. Pinayagan niya si Jin na maligo at natutunan niyang dati ay may asawa at mga anak ang dalaga. Sumama sa kanya sa paliguan ng dalaga at ipinakilala ang sarili bilang Akimi. Nang marinig na walang mga magulang si JYN, nakaramdam siya ng malaking awa para sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, naramdaman ni Jin ang init mula sa iba. Samantala, nalaman ng tagapangulo ng torneo na pumanaw na ang lolo ni JYN at sumama siya sa isang babae. Kinabukasan, nag-shopping si Jin at Akimi ng magkasama at ng gabing iyon ay nakatagpo nila ang mamamatay tao. Sinaktan nito si Akimi at inihayag na siya ang sumugat sa lolo ni JYN. Tumayo si JYN upang protektahan si Akimi. Ayaw niyang mamatay ito tulad ng kanyang lolo. Nung sinipa ni Jin ang manlalaro, bumagsak ito at natutunan ni Jin na may mga tao sa ilalim ng lupa na gumagawa ng kanilang tungkulin. Agad na dinala ng mga taong ito ang manlalaro na lumabag sa mga patakaran sa labanan ng tao at tinanggal ito. Nang magising si Jin sa ospital kinabukasan, ibinigay ng detective sa kanya ang pulseras na iniwan ng kanyang lolo at pinayuhan siyang palaging itaas ang kanyang ulo upang makahanap ng pag-asa. At ngayon, ang pag-asa ni JYN ay si Akimi. Muling nagkita sila ngunit sugatan na si Akimi at nawalan ng kalahati ng kanyang mukha. Maraming taon ang lumipas at nag-recruit ang misteryosong tao ng isa pang player na may kakayahang gumamit ng apoy para magtrabaho para sa kanya. Lumaki na si Kauga at nananatiling tapat sa kanyang pangakong ipaglalaban ang katarungan. Madalas na nagbigay ng mga donasyon ng pagkain si Konoha at ang kanyang ina. Isang araw, nasaksihan ni Konoha ang 2 tao na nagtatalo at nag-aaway dahil sa natapong pagkain. Namagitan siya ngunit nadamay sa kaguluhan. Dumating si Jin at pinatigil ang away sa ilang salita bago umalis. Nakilala ni Konoha si Jin dahil sa pulseras sa kanyang pulso. Sinabi ng mga taong lansangan na kilala si Jin na nagtatrabaho bilang isang bodyguard, ngunit madalas na tumutulong upang maiwasan ang karahasan. Dumating ang katulong ng ama ni Kauga at pinaalalahanan si Konoha
at ang kanyang ina, na dumalo sa isang party, at nangakong itatago ang kanilang mga charitable activities mula sa direktor. Samantala, masigasig na nagsasaliksik ang tagapangulo upang lumikha ng isang player na tinawag na Z upang labanan ang mga tumakas na player. Kinagabihan, umuwi si Jin at sinabi kay Akimi ang tungkol sa pagkikita kay Konoha at kung paano pa rin siya aktibong tumutulong sa nangangailangan. Pinuri si Kauga dahil sa pagiging top ng football team sa kanilang paaralan. Nagkataon na nakita ni Konoha ang kanyang lolo, na siya ring chairman, at natakot dahil sa kanilang hindi magandang nakaraan. Tinanong si Kauga tungkol sa kanyang mga pangarap sa hinaharap, at sinabi niyang nais niyang maging bayani ng katarungan na ikinatawa ng lahat. Narinig ni Kauga mula kay Konoha ang tungkol sa pagkikita nila ni Jin na nagpasaya sa kanya. Tinawag niya ang ilang mga siyentipiko at nais magpatrolya kasama si Konoha. Ipinaliwanag niya na nagsisilbi lamang sila sa kanya, na nakatutuwa ang kanilang mga ideya. Bigla nilang napansin ang isang sunog kaya naglagay si Kauga ng fire-resistant gel. Ang trabaho ni Kauga ay hulihin ang kriminal, habang iniiwan ang mga sugatan sa mga bombero. Nakasagupa ni JYN ang player na nagsimula ng sunog, at na-drag sa katabing gusali. Nag-transform ang player at nakipaglaban kay JYN ng buong lakas. Dumating si Kauga at hiniling kay Konoha, na manatili sa labas, at tumulong habang siya ay pumasok sa loob. Gumamit siya ng isang aparato, upang sipsipin ang usok, at nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng gusali. Nakasalubong ni Kauga si Jin sa loob. Ginamit ni Kauga ang isang fire extinguisher, upang patayin ang apoy at natagpuan nila ang isang ina, at ang kanyang 4 na anak na nakakulong sa loob. Sa pagsuri sa sitwasyon, napagpasyahan ni Kauga na iwan ang ina. 10. Sa lugar kung saan dati naglalaban ang mga manlalaro, ipinakita ni Amagi kay Jin ang isang bagay na tinatawag na accusation ring, nakahawig ng singsing sa kamay ni Jin pero mas malaki. Ang singsing na ito ay nagpapabalik sa mga manlalaro sa kanilang anyong halimaw. Inilalantad ang mga nagtatago sa lipunan ng tao. Alam ito ni Amagi dahil siya ang nagtayo ng arena at lumikha ng mga manlalaro. Sinisi siya ni JYN sa mga trahedyang nangyari sa kanyang lolo at kay Kimi. Hindi ito itinanggi ni Amagi. Sinabi pa na si JYN ang kanyang pag-asa upang labanan ang mga manlalaro. Sinubukan ni Jin tapusin ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang dila, ngunit masyado siyang mahina para gawin ito. Ang mas malaking singsing at ang singsing sa kamay ni Jin ay biglang nagkaroon ng resonansya sa isa't isa, dahilan upang mabasag ang mas malaking singsing. Dinala ni Amagi si Jin sa arena, at ipinaliwanag na nilikha niya ito upang pundohan ang kanyang kumpanya, ngunit bumaligtad ang mga pangyayari. Nagtulungan sina Kenzaki at Amagi upang lumikha ng nilalang na kayang labanan ang mga manlalaro, at ang nilalang na iyon ay si Z, na siya ring si JYN. Nang likhain ni Kenzaki si Jin, kinuha niya ito upang palakihin bilang isang normal na bata. Ngunit, binalik si Jin ng tadhana dito at ipinangako ni Amagi na kung sasama si Jin sa kanya, magiging ligtas ang kanyang kapatid na babae. Hindi ito naintindihan ni JYN, kaya dinala siya ni Amagi upang ipakita na buhay pa ang kanyang kapatid. Nang tangkain ni JYN na umalis, pinigilan siya ni Amagi at binalaan na ngayong nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Z, magiging peligroso ang sinumang malapit sa kanya. Labis na nasaktan, umalis si Jin habang aksidenteng napatakbo ni Amagi si Konoha. Ibinigay ni Konoha ang kwintas ni JYN kay Akimi. Alam niyang nakatira si Akimi kay JYN. Ngunit iminungkahi ni Akimi na si Konoha na ang magbalik upang magkaroon ng dahilan na makita si Jin muli. Binigyan ni Amagi si Jin ng 2 pagpipilian. Sumama sa kanya bilang si Z at labanan ang mga manlalaro upang protektahan ang mga mahal niya, o bumalik sa pamumuhay kasama si Akimi na laging may pangani. Ipinangako ni Amagi na tutulungan si Jin maging kumpleto ang kanyang pulang anyo kung sasang-ayon ito, at tutulungan si Akimi na pagalingin ang kanyang mukha at makipagkita sa kanyang anak. Tinanggap ni Jin sa kondisyon na tutulungan ni Amagi si Akimi. Sumang-ayon si Amagi at pinayuhan si Jin na sumulat ng liham upang ipaalam kay Akimi. Natagpuan ng isang misteryosong tao ang piraso ng nabasag na singsing sa ilalim ng arena. Lumipas ang panahon at muling nagdulot ng problema si JYN, dahilan upang siya'y maaresto. Pinalaya siya ng detective dahil siya'y naaresto lamang sa pagtulong sa iba. Nang pinalaya na siya, humingi si Jin ng kabayaran mula sa taong tinulungan niya, ngunit pinatalsik siya ng detective, sinasabing huwag magdulot ng gulo. Nagtanong si JYN kung bakit siya inaalagaan ng detective, at nagbigay ito ng pahiwatig na maaaring may koneksyon sila. Naalala ni Jin ang payo ng kanyang lolo mula sa mga nakalipas na taon. Samantala, ilang manlalaro ang nagkasala sa isang eskinita at aksidenteng nakita ng isang batang babae. Upang patahimikin siya, hinabol nila ito. Pinanood ng mga tauhan ni Amagi sa pamamagitan ng mga kamera habang pumapasok ang batang babae sa bahay ni Jin, ngunit hindi sila nakialam. 2 taon na ang lumipas mula nang nagsimulang magtrabaho si Jin kay Amagi. Napansin din nila na si Konoha at ang kanyang ina ay gumagawa ng mga gawain para sa kawanggawa sa lugar. Si Koga, mula noong insidente ng sunog, ay nahirapang mag-focus sa kanyang misyon na maging bayani ng hustisya. Gayunpaman, patuloy na pinapabuti ng 3 siyentipiko ang kanyang kagamitan. Hinihintay ang araw na ipagpapatuloy ni Koga ang kanyang misyon. Nang makauwi si Jin, nakita niya sina Konoha at ang kanyang ina na gumagawa ng kawanggawa. Sinabi ng mga walang tahanan na mula nang dumating si Jin, bumaba ang karahasan.
Sinubukan ni Konoha na makipag-usap kay Jin. Sinasabing nabanggit ni Akimi na natagpuan ni Jin ang kanyang pamilya at lumipa. Naalala ni Jin ang mga sinabi ni Amagi at sinubukang paalisin si Konoha. Nang makauwi siya, nakita niyang nagtatago ang batang babae sa kanyang aparador. Sinabihan niya itong umalis pero natakot ito at sinabi ang nakakatakot na eksenang nasaksihan na nagpagulat kay Jin. Naghanda si Jin ng pagkain para sa batang babae. Ngunit sinabi niyang umalis ito pagkatapos kumain. Ngunit dahil sa takot mula sa nasaksihan, wala siyang lakas na lumabas. Biglang naramdaman ni Jin ang isang bagay at tumakbo palabas ng bahay. Sumunod ang batang babae at natagpuan ang kanyang mga gamit sa gitna ng kalsada. Nang hawakan niya ito, biglang lumitaw ang tatlong manlalaro. Pinanood ng mga tauhan ni Amagi ang sitwasyon at si Jin ay dumating sa tamang oras. Sinabi ni Jin sa batang babae na tutulungan siya basta't babayaran siya nito. Pumayag ang batang babae at tinutuya siya ng isang manlalaro dahil humihingi ng kabayaran habang kumikilos bilang bayani. Pinabagsak ni Jin ang manlalaro at nakipaglaban sa manlalarong gumagamit ng buhangin. Tinadyakan niya ang manlalaro pero mabilis itong nakabuo muli. Isa sa mga tagapangasiwa para sa kaligtasan ang bumaril sa batang babae gamit ang pampatulog na dart. Nang malaman ng manlalaro ng buhangin na alam ni Jin ang tungkol sa mga manlalaro, nag-transform ito sa kanyang orihinal na anyo sa harap ni Jin. Ang dalawa pang manlalaro, natatakot sa enforcer, ay tumakas. Kinagat ni Jin ang candy na ibinigay ni Amagi upang kontrolin ang kanyang pag-transform. Ngunit, mas malakas ang manlalaro ng buhangin at sinimulang sakalin si Jin ng buhangin, dahilan upang makaranas siya ng matinding sakit. Sa kabila nito, natanggal ni Jin ang ulo ng manlalaro, ngunit hindi ito namatay. Naging isang salagubang ito at tumakas, iniwan ang kanyang katawan. Ngayon, nag-transform na si Jin at pinunit ang katawan. Dumating si Amagi upang suriin si JYN, na hindi pa bumabalik sa kanyang anyong tao, at nagsisimulang mabulok. Iniutos ni Amagi sa kanyang mga tauhan na hanapin at patayin ang manlalaro, bago lumala ang sitwasyon. Inakala ng manlalaro na siya'y nakaligtas ngunit hinarap siya ng enforcer, isang puting figure, at pinatay siya dahil sa paglabag sa mga patakaran at pananakit sa mga tao. Dahil sa enforcer, bumalik si JYN sa kanyang anyong tao. Habang abinabalik in ginong batong babi sa bahay. Lumitong enforcer at naglagay in concilio sa likod in Jin. Nanlumo si Amagi nang makita ang enforcer, ngunit ang mga kamera ay napinsala ng misteryosong tao. Hindi alam ng enforcer kung sino si Jin dahil ang mga manlalaro ay hindi ganap na tao o halimaw. Ipinaalam ng misteryosong tao sa enforcer na si Jin ay si Z at kung mamatay si JYN, magagalit ang liderato. Dahil dito, pinalaya ng enforcer si Jin. Gusto malaman ni JYN kung sino ang enforcer, pero sinabi lang nito na siya, at ang enforcer ay miyembro ng organisasyon na tinatawag na AON. Hindi niya maipahayag ng marami pa dahil ito'y confidential. Nang dumating ang mga tauhan ni Amagi, biglang nawala ang misteryosong tao. Ipinaliwanag ni Amagi kay Jin ang tungkulin ng enforcer, na puksain ang mga manlalaro. Ngunit pinatahimik ni Kuga siya sa sandaling iyon, nang dumating si Huga at pinagbabaril ang ulo ng player. Muling nagkasama sila ni Jin na nanawagan sa kanya na iligtas muna si Kova. Nagpaabot ng suporta si Kuga upang iligtas si Konoha at ang kanyang kaibigan. Ginamit niya ang isang lumilipad na upuan upang ilipat sila ngunit kaya nitong dalhin lamang ang dalawang tao. Gusto ng assistant na bumalik si Kogar at iwan si Jin at ang kaibigan ngunit pinili ni Kogar na manatili at labanan ang mga halimaw. Tinutulan ng assistant na experimental pa rin ang suit at kung may mangyari kay Koga, apektado ang korporasyon. Gumamit siya ng lohikal na paghahambing upang pabaguhin ang pag-iisip ni Koga ngunit para kay Koga, parang pagsubok lang ni Jin iyon. Inudyukan ni Jin si Koga na dalhin muna si Konoha sa ligtas. Babalaang malaki ang panganib kung hindi niya ito ililigtas. Hindi sinabi ni Jin kay Koga tungkol sa player, ngunit gustong lumabas si Koga at labanan ang mga halimaw tulad ng tunay na bayani. Nalabanan ni JYN ang hirap na kumilos at nakatagpo ng iba pang mga walang tahanan. Gusto ng mga ito na gumanti sa pumatay sa kanila, sapagkat ilang beses na silang pinagsilbihan ni Jin. Hindi mapigil ni JYN ang mga ito at minamasdan habang sila'y tumatakbo palayo. Subalit nakaharap nila ang isang malaking hipon na nilikha ng player. Dumating si Kuga at tinalo ang mga ito. Pinayagan ang mga walang tahanan na makatakas. Namangha si Amagi sa pangyayaring ito. Samantala, nakatagpo ulit Jin Hatani. Binugbog siya ni Hatani papunta sa isang lugar na walang kamera at nakita si JYN na nagpupumilit na mag-transform. Nawala na ang kakayahan ni Jin mula nang magresonete sa mas malaking accusation ring. Inilantad ni Hian ang kanyang pagkakakilanlan at saka sinaksak si Jin gamit ang isang speki gawa mula sa fratman ng accusation ring. Naramdaman ni Jin ang napakasakit na sakit subalit nagsimula ang proseso ng pag-transform. Sumabog ang pula niyang kidlat at nag-transform si JYN sa kanyang kumpletong anyo. Nilikha ni JYN ang isang malaking shockwave at sa wakas, nasaksihan ni Hian ang pula ni Jin. Nakaramdam si Jin na ang anyong ito ay kakaiba. Pakiramdam na halos hiwalay sa kanyang tunay na sarili. Kumilos siya ng kahanga-hanga sa sobrang bilis. Nagtaka si Ami dahil lampas sa lahat ng mga naunang eksperimento ang stats ni Jin. Balak ng player na hanapin si Jin ngunit binaril siya ni Kuga na nagpa siyang harapin siya. Ipinakita ng player ang kanyang tunay na anyo,
Nagulat si Kuga na hindi alam na may mga halimaw. Nalaman niyang walang epekto ang baril niya, kaya lumipat si Kuga sa paggamit ng espada. Nagkaengkwentro sila sa isang matinding labanan. Samantala, ang iba pang player na nakaligtas ay nagpadala ng swarm ng mga Beatles upang atakihin si Tanaka ngunit nakatagpo niya si Jin. Ang resonance mula sa ring ni Jin ay pilit na pinabalik ang player sa kanyang orihinal na anyo. Sumubok itong atakihin si Jin ngunit mabilis itong umiwas at nagbigay ng malakas na sipa. Patuloy na umiwas si Jin sa mga atake. Umakyat sa player at naghandang magbigay ng fatal na siko nang magpakita si Hatani sa anino. Maingat na umiwas sa mga kamera. Sinabihan ni Hian si Jin na harapin ang player na may balak na saktan ang babae. Ginamit niya si JYN para labanan ang player at pilitin ang kanyang limitasyon at i-trigger ang kanyang pula na anyo. Dahil nilabag ng player ang mga patakaran ni Ivan, walang alinlangan si Jin na saktan ito. Habang sinubukan ng player na palayain ang isang beetle upang makatakas, pinuksa rin ito ni Jin. Tinutukan ni Jin ang kanyang limitasyon ngunit hindi alam ni Amigi ang mga susunod na hamon. Naghimay na malaman ni Jin kung sino si Hatani, hindi maitatago ng accusation ring ang pagkakakilanlan ni Haan, nagpapakita ng kanyang malaking lakas. Hindi nais makapaglaban and I hatani pa, ngunit lumisan ng kusa. Samantala, ang pinuno ni Ivan na nalaman ang pagkakaroon ni Haan sa lugar, kasama ang dalawang player, na lumabag sa mga patakaran, pinadalang si Hatani. Ngayon ay ligtas na si Kuga at ang kanyang kaibigan ngunit nahihirapan si Kuga dahil ang performance ng kanyang suite ay depende sa kanyang kagustuhan. Takot dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban sa player, ipinaalam sa kanya ng assistant ni Kuga na ligtas si Kova, na nagpapalakas sa kanyang loob upang magpatuloy sa laban. Nang umatake ang player, tinadyakan ni JYN palayo ito at nakilala ni Kuga si Jin sa pamamagitan ng bracelet sa kanyang pulso. Nagdesisyon silang magtulungan, humarap sa mas matinding kalaban. Pinalabas ng player ang 6 na malalaking hipon. Nagpayo si Jin na patayin ang lahat ng hipon ng sabay-sabay upang pigilan ang player mula sa pagtakas. Nagtawanan ang player kay Jin dahil sa pagtutol nito sa mga tao at pagtatanggol sa kanila parang alipin. Ngunit lumaban si Jin na itinutulak ng kanyang sariling kagustuhan. Mabilis nilang natapos ang ilang hipon subalit umatek ang player kay Jin. Hinabal and I kuga si Jin. Pilit na panigilan ang player gamit ang isang and guso nito. Hinawakan ni Jin ang isa pang nguso ngunit nag-overhead ang kanyang katawan na humadlang sa kanya sa pag-atake. Bumalik sa kanyang puting anyo si Jin habang natutuklasan ng ina ni Konoha ang bracelet ni Jin mula sa kanyang kaibigan na naunawaan na palagi ng balak bumalik ito kay Jin. Inudyukan ni Jin si Kuga na humawak sa kanya habang siya ay tumalon upang kunin ang isang espada para kay Kuga. Kinuha ni JYN ang espada at itinapon ito sa likod ng player na hipon, saka tumakbo upang palitan si Kuga. Kinuha ni Kuga ang espada at binalik sa kanyang baril, pinagbabaril ang mga mas maliit na hipon. Tumakbo si Jin patungo sa player na hipon, nagbigay ng fatal na siko at sinugatan ang puso nito, habang tinatapos ni Kuga ang mas maliit na hipon. Nagtagpo si Hatani kay Juro, binigyan siya ng utos na lumapit kay Kuga at gamitin ito upang ma-realize ni Jin ang kanyang tunay na kapalaran. Nahuli si Jin na bumalik sa kanyang anyong tao ng Kuga, na may lungkot na nalalaman na nag-iisa si Jin sa pakikipaglaban sa halimaw. Nagulit. Kinakailangan ng mga sagot at Amigi alam na siya, ay hindi na maaaring panatilihin ang mga sekreto, Tanaka ay kinuha sa ospital. Sinasabi niyang hindi siya makapag-ingat ng maraming tungkol sa kung ano ang nangyari na nag-iwan ang mga lalaki ng Amagi na walang leads Jin na natili sa kanya. Para sa isang oras samantalang Hatan ay question sa pamamagitan ng kanyang superior siya claimed siya ay lamang sinusubukan upang maiwasan ang dalawang mga manlalaro at ay hindi instigating ang mga ito. Siya ipaliwanag na siya ay hindi makakapagpatuloy sa kanila dahil siya natatakot ang Red Z at dahil sila broke ang mga patakaran sila deserved, walang kapayapaan, Haani iminungkahing pamamahala ng Z sitwasyon at pagdadala ng Z sa organisasyon sa susunod na umaga. KS Ama nagtanong ang assistant upang pamahalaan ang mga saksi at KS suite niya kinakailangan detalyadong dokumento sa kung paano ang suite ay ginawa bilang sila ay umalis ng Vice President. Inirerekomenda ang assistant na magpatuloy na pananaliksik ang suite upang matiyak na Kuka ay handa na manirahan ang kumpanya. Kuga at JYN napunta upang matugunan ka na Kuga ngayon alam ng lahat ng nais upang makipaglaban. Kasama JYN ngunit JYN tumanggi Kuba sinusubukan upang pananampalataya siya ngunit JYN hindi nagustuhan ang ideya ng pagiging isang hero ng katarungan tulad ng Kuga. Kapag sila matugunan Kuha siya nagtanong tungkol sa ang mga manlalaro at ang kanyang pamilya mga sekreto Jin ay nananatili silent. Kahit nakuha ay sa gayon upang ipahayag ang katotohanan bilang sila step. Sa labas Jin iminungkahi na ang mas mababakuhan alam ang mas mahusay na siya, pagkatapos ay napunta sa pagkuha of Tanaka mula sa ospital. Kugas ina nagnanais na malaman ang kanyang mga plano, at Kuha affirm na siya ay patuloy na makipaglaban. Upang protektahan ang lahat bilang isang miyembro ng pamilya ng Imago Jin matugunan sa Amage, na inirerekomenda sa kanya, upang i-end ang mga bagay na may Tanaka. Ipinapahayag sa kanya ng mga resulta ng pagkuha. Malapit sa sinuman siya din instructed Jin na dumating sa lab kapag Jin matugunan Tanaka siya iminungkahing siya, pumunta sa bahay expressing kagalitan.
para sa sinuman na hindi gusto ang kanilang sariling pamilya realising siya. Ay nasisiyahan sa kanyang pamilya Jin ipinangako, na dumating para sa kanyang overhearing ito, koho-realist siya, ay hindi kailanman sa Jin. Tanaka kaliwa at Jin napunta, upang matugunan amigi sa Koa, kasunod sa kanya ang grupo. Bumalik sa lab kung saan Amaji ipaliwanag ang proseso ng Jin, paglikha sa isang sandali Kenzaki, na had been silent para sa 2 taon nagsalita o revealing na Jin ay naging tao JYN natutunan ang kanyang grandfather ay parin buhay at confronted Amigi Alaji Signal Professor KB upang buksan ang mga tiyak na kuwarto na nagpapahayag ang mga natitirang bahagi ng Kanzaki ngayon sustain sa pamamagitan ng isang machine JY ay heartbroken amag namin upang dalhin Kanzaki pabalik upang magsilbi bilang isang databank ngunit Kanzaki had kanyang sariling kalooban siya, nagtanong JYN tungkol sa paraan upang nakikita ang kanyang kumpletong red form, ngunit JY lamang nagnanais na iligtas siya mula sa makina. Upang ipaalam sa kanya, magpahinga sa kapayapaan bago pumasa. Away Kanzaki left a clue a red stone Kua remembered on bracelet Kola Hatsia. Tinawag ang kanyang ina upang magtanong tungkol sa bato sa pag-asa na sila ay maaaring makuha ito, hatani overheard ito, at ipinadala ng isang invisible. Ang intruder upang i-steal ang isang hangganan ang intruder, madali bypassed ang seguridad system ng bahay at ginagamit infrared glasses upang locate Koha's room disgising ang kanyang sarili, bilang Jin siya demanded ang hangganan claiming ito ay isang keepsake mula sa kanyang lola sa sandali na Jin, at Kua bumalik sa lalong madaling panahon. Bilang sila ay pumasok ng 2 numero, na katulad ng Jin lumitaw na nilikha mula sa dugo ng JYN, dahil siya ay hindi pa kumpletong Koga at Jin rushed sa upang kumuha down ang bawat kaaway ngunit habang Kua managed sa capture ang isa bypass JY at charge it. Para sa MR Amagi Yark, nagpasok sa shield MR Amagi sacrificing kanyang buhay. Habang si Mr. Amaji ay nasira lamang sa Balikat ang MGA bodyguards ay nagaru na escort sa kanya out habang JY pinamamahalang sa. Transform at ang dalawang mga kaaway ay nagsimula sa disintegrate na kinuha down sa lamang ng isang pagkilos Kuga napunta upang suriin sa Konoha. Habang JY napunta upang makita kung si MREG ay okay sa labas JYN, nakita na ang MR Amage ay okay. Ngunit si ERKB ay naghihirap na hindi nakakita ng kumpletong pagbabago ni Jin, pagkatapos ay pumunta na matugunan si Karwa upang mahanap ang kanyang collar. Nawala at ang kanyang tila takot sa kanya, lumang tao, Juro had nakuha ang necklace at detonated ang buong mansyon ang grupo pagkatapos ay muling reunited sa ospital sila ay puzzled tungkol sa kung paano hatani alam tungkol sa collar at nagtatagumpay ng madaling panahon sa pagkuha ng impormasyon sila suspicious na hatani ay maaring subukan upang recruit JYN sa kanilang panig ngunit Kua ay tinutukoy sa suporta JYN upang siya ay hindi swayed sa pamamagitan ng hatani JYN, suddenly natanggap ng isang mensahe mula sa Tanaka samantalang Koha. Nais na malaman ang lahat ng tungkol sa kung bakit ang kanyang ina ay banal mula sa volunteering bago at sinuman ay protektahan ang kanyang. Pati na rin ang kahalagahan ng bracelet Kogar, ibabalik sa kanyang ama ng kumpanya at nais JYN upang sumali sa isang strategic meeting ngunit JYN nagkaroon ng isang appointment sa Tanaka at umalis sa kanyang paraan Jin natagpuan ang ulo ng Evom. Organisasyon JYN inaasahan upang makipag-usap sa kanya, ngunit ang isang pursuer ay lumitaw na naghahatid sa kanya mula sa likod ng Kauga sa iba pang bahagi. Ay inform sa pamamagitan ng kanyang assistant tungkol sa data transfer sa kanyang ama, ngunit Kogar, tinanggihan na alam ang kanyang ama ay gumamit ito. Para sa mga militar na layunin ang assistant ipinangako, upang mag-atubiling ito discreetly bumalik sa Jin. Ang pinuno ng organisasyon ay hindi gustong makipag-away ngunit humingi ng paumanhin dahil hindi niya kontrolado si Hatani. Nais niyang magkaroon ng kapayapaan at kailangan ni JYN ang alagaan si Hatani dahil hindi niya ito kayang pangalagaan mag-isa. Pumayag si JYN na tulungan dahil sawang-sawa na rin siya kay Hatani. Hininji and I Kuga SA isang scientifico na I-upgrade ang kanyang armas para sa paglapad. Bigla na lamang nakatanggap si Kuga ng balita na nawawala ang kanyang kapatid. Samantala, umuwi si JYN at nakilala si Tanaka. Hindi na makapagstay sa Tanaka SA kanalang bahay. Ngunit ayon ay Jin na lumapit sa sinuman dahil takot siyang ilagay ang MGA ito sa panganib. Gayunpaman, pinilit ni Tanaka na manatili kasama niya at maging pamilya. Niyakap ni JYN si Tanaka at ipinangako na alagaan siya sa lahat ng oras. Nang magkaroon ng tawag si Kuga mula kay Jero na alam kung nasaan si Koha, nagdesisyon si Kuga na hanapin ang kanyang kapatid na handa siyang harapin ang anumang pangani. Samantala, masaya si JYN sa pagsasama nila ni Tanaka, nag-asam na makabili ng bahay kung saan sila ay magsasama bilang pamilya. Ang paraan niya para kumita ng pera pagkatapos tulungan ang ibang tao ay para makamit ito. Ngunit kay Tanaka ay tumanggi siya sa bayad dahil gusto niyang maging pamilya ito. Bigla na lamang tumanggap si JYN ng tawag na nagbabala na nawawala si Konoha. Pumunta si Kuga kay Jiro at sumakay sa kanyang sasakyan para hanapin ang kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras ng pagmamaneho, naglaho ang signal ni Jiro. Pangako ni JYN na babalik at sasabihin kay Tanaka ang lahat tungkol sa kanya. Nagising si Kuga sa isang hotel room, armado pa rin, at sinabihan siya ni Jiro
na malalaman lamang niya ang katotohanan tungkol sa kinaroroonan ni Koha kung makarating siya dito. Pumunta si Kuga sa huling silid sa dulo ng pasilyo upang makita na party room ito na puno ng mga tagahanga ni Kay. Gusto ni Drew na pumili siya kung hanapin ang kanyang kapatid o tulungan ang mga babae na tumakas. Sa kabila ng pagpapalit-palit sa pagitan ni Jabli at ng mga babae, nagtatago si Kauga sa banyo. Samantala, may hinala si JYN na maaring kasama si Konoha si Kimi, kaya tinawagan niya ito. Bigla na lamang nagtagpo si Kuga ng isang babae, na nararamdaman din na may mali at natagpuan ang isang lihim na daan. Dahil walang signal, hindi alam ni Kuga kung bahagi ito ng pagsusuri ni Jabli. Sumunod na dumating ang isang babae, na sumigaw para kay Kuga habang nabuksan ang isang nakatagong silid. Sinisi si Kuga sa pagpatay ngunit bigla na lamang napisa ang mga babae, at tumakbo sa pinto. Kailangan ni Kuga na sundan sila, ngunit nag-lock ang pinto sa likod niya. Binigyan ni Jiro si Kuga ng isa pang pagsusuri, pinalaya ang isang robot at binigyan siya ng pagpipilian. Sa wakas, may elevator na patungo kay Jiro, ngunit kailangan ni Kuga iwan ang mga babae, nang walang pag-atubiling sabihin ni Jiro, na pinalaya niya sila mula sa kanilang mga malulungkot na buhay. Isang nabuhay na babae ang nagsabi kay Kuga ng susunod na daan. Ngunit hindi niya alam kung ito ay isa pang pagsusuri. Walang ibang pagpipilian, kaya pumasok siya. Samantala, bagong natapos si JYN sa pagharap sa isang player nang dumating ang detective. Nagbalik si JYN sa anyo ng tao, ngunit inalipusta ng iba na isa siyang player. Sinabi ng detective na hinuli niya si JYN upang tulungan siyang tumakas. Sa sandaling ito ay natutunan ni Akimi na ang pamilya, Imaji ay magdadaos ng isang press conference. Asinus Pogi. Ngunit nang mangyari ang sakuna, layunin niyang lipulin ang lahat ng mga ito. Subalit napasakamay siya sa ilalim ng pagkabilanggo ni Kusama sa ilalim ng laboratorio, na mayroon ding dalhin si Jablies, anak roon ngunit ang anak ay namatay ng maaga. Giro ay naghugas sa kanyang anak, na may abilidad ng player, upang iligtas siya, at tinuruan siya tungkol sa paghihiganti Hatani pagkatapos ay lumitaw, at iniligtas ang parehong kanilang pag-asang si Jovid na kunin ang paghihiganti sa pamilya ni Kugasa. Sandaling iyon dumating ang tiwala at assistant ni Kuga na nagpapakita rin na bahagi ng plano ng paghihiganti ni Jay ang babae, pagkatapos ituro ang baril sa kanyang sariling ulo, upang bantaan si Kuo. Dahil kontrolado siya ng anak ni Jiro, pinakita si Kugo ang patuloy na press conference kung saan sinusubukang ipaliwanag ng kanyang ama ang pag-iral ng mga player, gayunpaman ang pangalawang pangulo, na bahagi ng fraksyon ni Jerus na ipinakita ang lahat ng ebidensya na nag-ugnay sa korporasyon ng Amad sa paglikha ng mga player at pagkatapos ay nag-alay ng kanyang buhay upang patunayan ito. Nais ng assistant Koga na patayin ang kanyang sariling ama upang maging bayani kung nais ni Koga o hindi hahawakan nila siya sa pamamagitan ng isang bag o ang kanyang armas. Nagalit si Koga, nag-utos sa kanyang sandata na lumipat sa isang espada, sinamsam ito at sinaksak ang assistant bago bumalik sa isang baril at binaril si Jaru at ang kanyang anak, ngunit nagtagumpay na sila sa pagmanipula sa Koga. Tulad ng nais nila, inilabas ni Koga ang babae sa labas at nagkasama muli sa tatlong siyentipiko na naghihintay sa kanila. Koga at natapos na ang flying armor para sa kanya sa press conference. Hatani lumitaw at inihanda ni Kuwang ama ang mga sundalo upang lumaban, ngunit sila ay hindi epektibo. Laban sa player, pinasok ni Hatani si JYN, ngunit kahit na sa kanyang puting anyo ay nagkaroon siya ng kahirapan laban sa anyo ng tao ni Hatani. Sumaksak si Hatani sa dibdib ni JYN. Pinaigting ang talim ng kanyang tabak ginamit ang kanyang armas, ang thrusters, upang lumipad diretso sa press conference. Koha, nagpa siya na pumunta sa komperensya rin at ang Chem ang nagsabi sa kanya na bumalik anumang oras siya ay nakaharap sa mga kahirapan ng JYN. Tinusok na nag-revert sa anyo ng tao at Hatani na may pulang stick na gawa sa bato ng kuwintas ay handang gastusin ang kanyang buhay na walang kasigasigan na sinusubaybayan ni Jin sa pagising lamang. Tulad ng Haani ay tungkol sa itaboy ang stock sa Jin. Kuwa lumipad sa pagputol sa player ni Haan, player ng Kuwang ama, inatasan siya na barilin si Jin, ngunit Kuwa na narealize ang kanyang armas na ginamit ng kanyang ama. Nakita ang kanyang ama bilang ang tunay na kontrabida Jin na hindi nais na pamilyang Discord. Saksi sa ama ni Koga na inuutos ang mga sundalo na tumutok sa Koga ang kanyang ama. Naniniwala Koga ay magiging kapalit ng kanyang sarili kapag ang armor ay mas produced. Hindi makakapigil sa likod Koga ng putukan ng kanyang armas, ngunit ang kanyang ina ay pumasok na kinuha ang unang putok. Ang pangalawang putok pa rin ay nagtagumpay sa paghit sa kuha at natitira ni Hatani habang hinahantad ang mga hidden player na nagiging sanhi nila ng will attack sa mga tao. Ang kanyang armor ay hindi makapagpapanatili ng presyon at ang kanyang kagustuhan ay natutulog. Kowa ay nasa alanganin. Henny bumagsak ang pulang stick sa Jay. Sa sandaling iyon ang detective ay dinala ang kuwahin upang bigyan ng Jin ng pagkakataon sa kanyang sarili na lubusan na mag-transform, na gagawin siyang kaaway ng lahat ng tao o iwan ito at manatiling siya. Ay hindi pinapayagan ni Kuwa na si Jin na gamitin ang stick na iniisip na maaring pinahihirapan ni Hatani ang ito. Kapag sinubukan ni JY na hawakan ito, si Kuwa ay nagpapaputok ng babalan, ngunit Hatani ay dinala si Tanaka upang magdagdag ng higit na presyon. Ang JYN ay napilitang hawakan ang stick at tanungin si Kuwa na patayin siya
kung magiging demonyo siya pagkatapos ay tinusok siya sa kanyang sarili na mag-transform sa kanyang kumpletong anyo, sinunod ni Jin ang kanyang katinuan at ang kanyang tirahan ng residente na puwersa ang natitirang mga hidden players, pabalik sa kanilang mga orihinal na anyo sa kabila. Ang pagkakatampok kay Tanaka ay natuklasan din na player ang Hian na ipinaliwanag na kapag ang pagkakaroon ng pag-resonate ni Jin ay pinilit ang mga player sa kanilang mga orihinal na anyo, hindi na maaaring bumalik sa anyo ng tao. Kailanman si Tanaka, hindi makayang tanggapin ang kanyang bagong anyo ay sumisigaw, kahit sino siya na tinamaan ay lumilipad ang isang player sa iba ay agad na kinuha ni JYN Koga samantala ay nahawakan ng isa pang player na may tabak ng espada ngunit ang kanyang kaalaman sa armas ay nagbigay sa kanya ng upper hand. Si JYN ay tumayo sa harap ni Tanaka. Hindi sigurado kung paano tulungan siya habang hindi maaari siyang bumalik sa anyo ng tao. Ipinakita ni Hatani na sinadya niya na ayusin si Tanaka at JYN upang magtagpo ang kanilang mga pamilya lamang din na ang kanilang pamilya ay sa wakas ay isang pandaraya. Si JYN ay tumutol na maniwala dito. Sumigaw na Hatani ng kanyang emosyonal na kalamnan pagbagsak sa paniniwala ni JYN na ang puso ni JYN ay frozen na at siya ay ngayon ay palayain ang iba pang mga player. Kuga lumaban sa Hatani na nagpasalamat sa kanya para sa pagpapalit ni Jin sa malamig na nilalang na siya ngayon ang Koha at ang detective. Nakita na ang kanyang ina ay pinagbabaril marahil ni Kowan ngunit siya ay naniniwala na si Kauga ay sumusunod sa kanyang mga ideal. Kuga lumaban sa Hon ngunit JYN ay nagpasya na ipagpatuloy ang laban. Jin kinuha ang tabak ni Kuwa at ginamit ito upang sumuntok sa Hatani. Siya tinusok siya ngunit Hatani ay tila walang epekto. Pagdeklara na ang kanyang layunin sa buhay ay natupad sa pagpapasya ng pagmamasid ng kanyang kumpletong anyo. Sinasabi ni JYN ito ng panghuling pagkakabigay ng isang malaking hatakin. Hitani, pababa, mula sa gusali. Bago mamatay, Haani inihagis ang dalawang singsing na nagiging dahilan para sa KKYN at Kuda. Hinuli ang bumagsak na Deb ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay opisyal na natapos dahil sa kanilang magkasalungat na mga ideal na JYN ay pakiramdam niya na dapat niyang iniligtas si Tanaka ngunit Kuwa inilaban na ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Si JYN ay hindi nag-aalala. Para sa ideal na heroism na ito ang nagkakahalaga ng pagiging bayani ni Ku ng kanyang humanity. Kugu, tumanggi na payagan si JYN na umalis na natatakot siya na magising ang mga player at ikaligaya ang tao. Muli Kauga atakihin si JYN ngunit Jin itulak siya layo ng Kuwa ay umayim ang kanyang baril kay Jin. Hindi siya mag-abala na umiwas habang ang gunshot rang out 3 taon na ang nakalipas at ang mga kaganapan ng gabi na iyon ay natapatan ng alaala. Gayunpaman ang mga player ay patuloy na humamon na nag-atake sa mga tao. Kapag ang kanilang paglalakbay sa dugo ay nagsimula at pinapatay pa rin ni Kuga sila sa araw siya ay ang CEO ng korporasyon. Ngunit naalala niya ang sandaling kanyang pinaputok ang baril ngunit si Jin ay hinarangan siya. Pababa ang isang buntot mga pakpak at isang maskara ang tunay na demonyong anyo ni JYN. Kinatay niin ang kanyang mga pakpak at maskara bago iniwan ang Konola na huminto sa kanyang kapatid mula sa paghabol kay Jin. Sinasabi sa kanya na ang kanyang pakiramdam ng katarungan ay nagpunta sa huli. Ang Jiragi ay nakialam din. Naniniwala na si Mr. Kenzaki ay nakakita ng kumpletong pagbabago ng Jin at nagturo sa kanya na mabuhay bilang tao na iwasan ang karahasan upang pigilin ang kanyang player instincts. Ngayon Huga nagtataka kung sino ang mga player na takot sa kanya o JY samantalang si Konoha at Aimi ay nagpatuloy sa kanilang charity na trabaho. Paghahanap para sa anumang tanda ng Jin. Hinuli bawat gabi pagmamanman at pagpatay ng mga player. Ang isang pursuer ay nahuli siya at ipinaalam sa kanya na ang ulo ng organisasyon ay nais na siya ay makipagkita. Pagkatapos ay nagtanong lamang sa kanya upang bantayan si Kauga at sa gayon ay natapos ang kwento ng isang tao na walang pangalan na naghahanap ng anumang pansin. Inilathala niya sa anumang liwanag at ang pelikula ay dumating sa isang dulo.